Ikaw ay nagtatrabaho, nagdarasal, at nagtitiis araw-araw, ngunit bakit parang hindi pa rin dumarating ang pagpapala na iyong hinihintay? Marahil ay nagtaka ka na rin kung bakit may mga tao sa iyong paligid na tila laging sinusuportahan ng Diyos sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Hindi ba nakakamangha na may mga tao na kahit dumaan sa pinakamatinding pagsubok ay tila hindi natitinag at patuloy pa ring lumalago? Ang sagot ay hindi nasa kayamanan, hindi nasa talino, at hindi nasa swerte kundi nasa iyong ugali sa harap ng Diyos. Makinig ka ng mabuti dahil ang salita ng Diyos sa Deuteronomy 28 verse 1 and 2 ay nagsasabi ng ganito, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God." Ibig sabihin, ang pagpapala ng Panginoon ay sumusunod sa mga taong namumuhay ayon sa kanyang kalooban at mga utos sa araw-araw na pamumuhay. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Hindi mo kailangang maging isang perpektong tao para matanggap ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga dakilang tauhan sa Biblia tulad ni Abraham, David at Daniel ay hindi rin perpekto, ngunit sila ay pinagpala ng Diyos ng higit sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang dahilan ay malinaw dahil sila ay namuhay na may mga ugaling kalugod-lugod sa Panginoon at ginawa nila ito ng buong puso. Ngayon ikaw naman ang susunod na magiging patutuo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga ugali. Handa ka na bang malaman ang 8 ugali na magbubukas ng pintuan ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay? Huwag mong hayaang lumipas pa ang isang araw na ikaw ay namumuhay ng hindi batid ang mga ugaling ito na siyang susi sa walang hanggang pagpapala ng Panginoon. Manatili kang nakatuon at simulan na nating tuklasin ang 8 ugaling ito na tiyak na magdadala ng bagong kabanata ng pagpapala at kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay. Unang ugali, ang ugali ng taimtim na pagdarasal. Ang unang ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng taimtim at tuloy-tuloy na pagdarasal. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang relihiyosong gawain, kundi ito ay isang makapangyarihang koneksyon sa pagitan mo at ng iyong Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdarasal, binubuksan mo ang iyong puso at inilalagay mo ang iyong buhay sa mga kamay ng Diyos na may kakayahang baguhin ang lahat. Maraming tao ang nagdarasal lamang kapag sila ay may kailangan, ngunit ang tunay na pagdarasal ay nagmumula sa puso na nagnanais na maging malapit sa Diyos sa lahat ng oras. Ang isang taong may ugali ng pagdarasal ay isang taong may matibay na pundasyon na hindi matitinag ng kahit anong bagyo ng buhay. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay ipinag-uutos ng Diyos sa atin na huwag tigilan ang pagdarasal sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong lumuhod ng walang tigil sa buong maghapon, kundi ang ibig sabihin ay ang iyong puso ay dapat laging nakakonekta sa Diyos. Ang pagdarasal ay maaring gawin kahit saan, kahit kailan, at kahit anong oras ng araw o gabi na nais mong makipag-usap sa iyong Panginoon. Ang Diyos ay laging handang makinig sa bawat salita ng iyong puso at siya ay laging naghihintay sa iyo na lapitan siya ng may buong tiwala at pananampalataya. Isipin mo ang pagdarasal bilang isang liham ng pagmamahal na iyong isinusulat sa Diyos araw-araw at gabi-gabi. Kapag ikaw ay nagdarasal ng taimtim, nagpapakita ka sa Diyos na kinikilala mo ang kanyang kapangyarihan at ang iyong pangangailangan sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang mga taong may malalim na ugali ng pagdarasal ay mas madaling makikilala ang tinig ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat sila ay laging nakikinig sa Kanyang direksyon. Higit pa rito, ang pagdarasal ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip na hindi matatagpuan sa kahit anong bagay sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit ang mga taong nagdarasal ng taimtim ay tila laging may tibay at lakas kahit dumaan sila sa pinakamatinding hamon ng buhay. Simulan mo ang iyong araw sa pagdarasal at tapusin mo rin ang iyong araw sa pakikipag-usap sa Diyos bago ka matulog sa gabi. Huwag hayaang lumipas ang isang araw na hindi ka nagpapasalamat,
Hindi ka nagkukumpisal ng iyong mga pagkakamali at hindi ka humihingi ng gabay mula sa Panginoon. Ang iyong mga alalala, takot, pangarap at mithiin ay ibahagi mo sa Diyos sapagkat Siya ang tanging may kakayahang gawing posible ang lahat ng tila imposible. Kahit ang iyong mga pagsubok at kahirapan ay dalhin mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at panoorin mo kung paano niya bubuuin ang bawat sirang bahagi ng iyong buhay. Ang isang minuto ng taimtim na pagdarasal ay mas makapangyarihan kaysa sa isang oras ng pag-aalala at pagkabalisa tungkol sa mga problema ng buhay. Mula ngayon, gawin mong ugali ang pagdarasal at panoorin mo kung paano unti-unting magbabago ang iyong buhay, iyong pamilya at iyong kinabukasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdarasal ay ang susi na magbubukas ng lahat ng pintuan ng pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay mula pa sa simula ng panahon. Ikalawang ugali, ang ugali ng pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang ikalawang ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng pagbabasa at pagsasabuhay ng Kanyang salita sa araw-araw na pamumuhay. Ang Biblia ay hindi lamang isang ordinaryong aklat na maaring basahin mo at ilagay sa istante pagkatapos. Ito ay isang buhay na salita ng Diyos na may kapangyarihang baguhin ang iyong isipan, puso at ang buong direksyon ng iyong buhay. Maraming tao ang may Biblia sa kanilang tahanan, ngunit hindi nila ito binabasa at dahil dito ay namumuhay sila ng walang gabay mula sa Panginoon. Ang isang taong regular na nagbabasa ng salita ng Diyos ay isang taong patuloy na lumalago sa pananampalataya at sa pag-unawa sa kalooban ng Panginoon. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalms 1 verse 2 and 3, "But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, and whatever they do prospers." Ibig sabihin, ang taong nagbabasa at nagninilay sa salita ng Diyos araw at gabi ay katulad ng isang punong laging namumunga at hindi nalalanta. Ang pangako ng Diyos ay malinaw na ang lahat ng kanyang gagawin ay uunlad sapagkat ang kanyang buhay ay nakapatong sa matibay na saligan ng salita ng Panginoon. Huwag hayaan ng iyong araw na magsimula nang hindi mo muna binabasa ang kahit isang talata mula sa salita ng Diyos. Kapag puno ang iyong isipan ng salita ng Diyos, mas mahirap para sa mga negatibong bagay na pumasok at manirahan sa iyong puso at isipan. Ngunit hindi sapat ang pagbabasa lamang sapagkat kailangan mo ring isabuhay ang bawat aral na iyong nababasa. Walang silbi ang pagbabasa ng Biblia kung ang iyong ginagawa sa araw-araw ay salungat sa mga utos at kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, kundi mga taong aktibong nagsisikap na isabuhay ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Simulan mo ngayon ang ugaling ito at huwag kang mapagod sa pagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat bawat pahina ng Biblia ay nagtatago ng mga kayamanan na maaaring magbago ng iyong kapalaran magpakailanman. Ikatlong ugali, ang ugali ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang ikatlong ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng pasasalamat sa lahat ng oras at sa lahat ng kalagayan ng iyong buhay. Maraming tao ang nagpapasalamat lamang sa Diyos kapag maayos ang lahat, ngunit ang tunay na pasasalamat ay nagmumula sa pusong nagmamahal sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Ang ugali ng pasasalamat ay isang makapangyarihang susi na nagbubukas ng mas maraming pagpapala mula sa Diyos sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mabuting bagay na nasa iyong buhay at Siya ang may hawak ng iyong kinabukasan. Hindi maaring manatili sa taong puno ng pasasalamat ang kakulangan sapagkat ang pusong nagpapasalamat ay isang pusong bukas sa walang hanggang pagpapala ng Panginoon. Sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay ang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa magagandang sandali, kundi pati na rin sa mga mahihirap na kabanata ng ating buhay. Ang pasasalamat sa gitna ng pagsubok ay nagpapakita ng iyong buong pagtitiwala sa Diyos.
na may magandang plano para sa iyo kahit hindi mo pa ito nakikita. Ito ang uri ng pananampalatayang nagpapasaya sa puso ng Diyos at nagbubukas ng mga pintuan na dati ay sarado para sa iyo. Ang taong nagpapasalamat ay isang taong nagmamahal sa Diyos ng walang kondisyon at ito ay isa sa mga ugaling nagpapasaya sa Panginoon. Isipin mo si David sa Biblia na kahit siya ay inuusig at nanganganib ang kanyang buhay, ay patuloy pa ring nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At dahil sa ugaling iyon ni David, ang Diyos mismo ay nagpatotoo na si David ay isang taong ayon sa kanyang puso at patuloy niyang pinagpala si David sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ganito rin ang nais ng Diyos para sa iyo, na kahit ikaw ay dumadaan sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, ay makapagpasalamat ka pa rin at magtiwala sa kanyang mga kamay, sapagkat ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ng pagkakataon at ng lahat ng mayroon ka ngayon, ay hindi kailanman titigil na alagaan ka at gabayan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Simulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos bago pa man lumabas ka ng iyong kwarto. Kahit maliit na bagay tulad ng pagkain, kalusugan, pamilya at buhay ay sapat ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon ng buong puso. Huwag hayaang ang iyong mga problema ay mas malakas kaysa sa iyong pasasalamat, sapagkat kung ano ang iyong pinagtutuunan ng pansin ay siyang lumalago sa iyong buhay. Ang taong palaging nagrereklamo ay patuloy na makakakita ng mga bagay na ireklamo, ngunit ang taong palaging nagpapasalamat ay patuloy na makakakita ng mga bagay na ipagpapasalamat. Ikaapat na ugali, ang ugali ng kapatawaran at pagpapalaya sa puso. Ang ikaapat na ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa iyo at nagsakit sa iyong puso. Isa ito sa mga pinakamahirap na ugali na isabuhay, ngunit isa rin ito sa mga pinakamakapangyarihang susi sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi dumarating ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, at madalas ang sagot ay nakatago sa isang bagay na kanilang hawak na hindi nila dapat hawakan: ang galit, sama ng loob. At kapaitan na iyong tinatago sa iyong puso ay parang isang mabigat na tanikala na pumipigil sa iyo na lumayo at lumago sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa iyo mismo, upang makalaya ka sa bilangguan ng sakit at mapalapit ka ng mas malalim sa Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6 verse 14 and 15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Ibig sabihin, ang kapatawaran na ating ibinibigay sa iba ay direktang nakakonekta sa kapatawaran na ating tinatanggap mula sa Diyos sa ating sariling mga pagkakamali at kasalanan. Hindi maaaring humiling ng kapatawaran ang isang taong ayaw magpatawad, sapagkat ang Diyos na ating hinahangad ay isang Diyos ng hustisya at awa ng sabay. Ito ay isang napakahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan upang hindi tayo manatili sa isang estado ng espiritual na pagkakakulong na pinipigilan tayo sa ating mga pagpapala. Ang kapatawaran ay isang desisyon ng puso na ginagawa mo hindi dahil nararapat ang taong iyon, kundi dahil iniutos ito ng Diyos at nais mo na mabuhay sa kalayaan. Isipin mo si Jose sa Biblia na ibinenta ng kanyang sariling mga kapatid bilang alipin at nagdusa ng maraming taon dahil sa kanilang kataksilan. Ngunit si Jose ay pinili ang magpatawad sa kanyang mga kapatid, at dahil sa pagpapatawad na iyon ay naging instrumento pa siya ng Diyos upang iligtas ang buong bansa mula sa taggutom. Ang kapatawaran ni Jose ay hindi nagpahina sa kanya kundi nagpalakas pa sa kanya, at binigyan siya ng Diyos ng posisyon at pagpapala na higit pa sa lahat ng kanyang inaasahan. Ganito rin ang mangyayari sa iyong buhay kapag pinili mong bitawan ang galit at samahan ito ng isang pusong handang magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi maaaring punan ng pagpapala ang isang pusong puno ng galit at kapaitan, sapagkat walang espasyo para sa pagpapala kung ang puso ay puno ng sama ng loob. Bitawan mo na ngayon ang bawat galit, bawat sakit at bawat sama ng loob na matagal mo nang tinatago sa iyong puso.
Hindi mo kailangang maramdaman ang pagnanais na magpatawad bago ka magpatawad, sapagkat ang kapatawaran ay isang desisyon na ginagawa mo una bago pa man sumunod ang damdamin. Manalangin ka sa Diyos at humingi ka ng lakas upang mapayagan mong bitawan ang mga bagay na matagal mo nang hawak at pumipigil sa iyo na lumago. Kapag pinili mong magpatawad, nagbubukas ka ng pintuan para sa Diyos na pumasok at gawin ang mga bagay na hindi mo magagawa sa iyong sariling lakas lamang. Mula ngayon, isabuhay mo ang ugali ng kapatawaran at panoorin mo kung paano unti-unting palawakin ng Diyos ang iyong buhay at puspusin ka niya ng pagpapala na hindi mo inaasahan. Ikalimang ugali, ang ugali ng pagbibigay at pagiging mapagbigay sa kapwa. Ang ikalimang ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng pagbibigay ng buong puso at ng walang pag-aalangan sa iyong kapwa. Maraming tao ang natatakot na magbigay sapagkat iniisip nila na kung magbibigay sila ay mababawasan ang mayroon sila, ngunit ang katotohanan ay ang kabaligtaran nito. Ang pagbibigay ay hindi nagpapababa ng iyong kayamanan, kundi ito ay isang espiritual na batas ng Diyos na nagpapalago ng higit pa sa iyong inaasahan. Nawang taong may ugali ng pagbibigay ay isang taong may pusong katulad ng puso ng Diyos na nagmamahal sa kanyang mga nilikha ng walang hinihintay na kapalit. Hindi lamang pera ang tinutukoy ng pagbibigay, kundi kasama na rito ang iyong oras, talento, pagmamahal, at lahat ng mayroon ka na maaaring makatulong sa iyong kapwa. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Luke 6 verse 38, "Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ibig sabihin, ang bawat ibinibigay mo ay babalik sa iyo ng mas malaki, mas masagana at mas puno kaysa sa dami ng iyong ibinigay sa iyong kapwa. Ito ay isang pangako ng Diyos na hindi kailanman nabigo at patuloy na natutupad sa buhay ng mga taong may ugali ng pagbibigay ng buong puso. Ang Diyos ay hindi maaaring mapahiya ng isang taong nagbibigay at lagi niyang tinitiyak na ang taong mapagbigay ay hindi kailanman mauubusan ng lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya naman, huwag kang matakot na magbigay sapagkat ang Diyos na nagbibigay sa iyo ay walang hanggang pinagkukunan ng lahat ng iyong pangangailangan. Isipin mo si ang byuda sa Biblia na kahit wala na siyang halos pagkain, ay nagbigay pa rin ng huli niyang pagkain kay Elias at dahil sa kanyang pagbibigay ay hindi naubusan ng pagkain ang kanyang tahanan sa buong taon ng taggutom. Ito ang kapangyarihan ng pagbibigay na pinagsalitaan ng Diyos, na ang isang simpleng kilos ng kabutihan at pagbibigay ay maaring maging daan ng mga himala sa iyong buhay. Hindi kailangan na malaki ang iyong ibinibigay sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso ng nagbibigay at hindi sa laki ng ibinibigay. Ang isang pusong nagbibigay ng may kagalakan ay nagpapasaya sa Diyos ng higit pa kaysa sa isang taong nagbibigay ng may pag-aalangan at kalungkutan. Mula ngayon, simulan mong isabuhay ang ugali ng pagbibigay sa iyong pang-araw-araw na buhay at hanapin mo ang mga pagkakataon na makapagbigay at makatulong sa iyong kapwa. Huwag ipagpaliban ang pagbibigay sapagkat ang bawat pagkakataon na makapagbigay ay isang pagkakataon na makapagpasaya sa puso ng Diyos. Ang taong mapagbigay ay isang taong ginagaya ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan at ito ay isa sa pinakamagandang ugali na maaaring mayroon ang isang tao. Kapag naging ugali mo na ang pagbibigay, mapapansin mo na ang iyong buhay ay nagsisimulang punan ng mga pagpapala na hindi mo inaasahan at hindi mo pa nararanasan noon. Isabuhay mo ang ugali ng pagbibigay at panoorin mo kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong bukas na kamay upang ibuhos sa iyo ang kanyang walang hanggang kagandahang loob at pagpapala. Ika-6 na ugali, ang ugali ng pagpapakumbaba at pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang ika-6 na ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng pagpapakumbaba na nagpapakita ng iyong buong pagtanggap sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa iyong buhay. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang ugali na maaaring isabuhay ng isang tao na nagnanais na maging malapit sa Diyos. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na ang tagumpay at pagpapala ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan
at talino, ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng magaganda sa ating buhay ay nagmumula sa Diyos. Ang taong mapagpakumbaba ay isang taong kinikilala na walang magagawa ng maayos ang kanyang sarili kung wala ang tulong, gabay at biyaya ng Panginoon sa bawat araw. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, binibigyan mo siya ng kalayaan na gawin ang kanyang kalooban sa iyong buhay at iyan ang simula ng tunay na pagbabago at pagpapala. Sinasabi ng salita ng Diyos sa James 4 verse 10, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up." Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo sa tamang panahon kapag pinili mong magpakumbaba sa kanyang harapan at kilalanin ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi mo kailangang iangat ang iyong sarili sapagkat kapag ginawa mo iyon, ay maaaring ikaw mismo ang bumaba. Ngunit kapag ang Diyos ang nag-aangat sa iyo, ay walang makakapigil sa kanyang plano para sa iyong buhay. Ang kasaysayan ng Biblia ay puno ng mga patunay na ang mga taong mapagpakumbaba ay laging pinagpapala ng Diyos ng higit sa lahat ng kanilang inaasahan. Ito ay isang walang hanggang katotohanang napatunayang totoo sa buhay ng bawat taong pinili ang landas ng pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Isipin mo si Haring Solomon na nang tanungin ng Diyos kung ano ang kanyang nais, ay hindi siya humingi ng kayamanan o kapangyarihan, kundi humingi siya ng karunungan upang mapamahalaan ng maayos ang bayan ng Diyos. Dahil sa pagpapakumbabang iyon ni Solomon, ibinigay ng Diyos sa kanya hindi lamang ang karunungan, kundi pati na rin ang kayamanan, karangalan at kapangyarihang higit pa sa lahat ng mga hari sa kanyang panahon. Ganito ang ginagawa ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Pinagpapala niya sila ng higit pa sa kanilang inaasahan at ginagamit niya sila para sa kanyang dakilang layunin. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pintuan ng karunungan ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang bawat hamon ng buhay ng may katatagan at pananampalataya. At ang taong puno ng pagpapakumbaba ay isang taong patuloy na ginagabayan ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay laging handang turuan ang mga taong bukas ang puso sa kanyang mga aral. Huwag hayaan ang iyong mga tagumpay na maging sanhi ng iyong pagmamalaki sapagkat ang lahat ng iyong nakamit ay hindi posible kung wala ang biyaya at tulong ng Diyos sa iyong buhay. Ikapitong ugali. Ang ugali ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Ang ikapitong ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng buong pagtitiwala sa Kanya kahit sa mga sandaling hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. Maraming tao ang nagtitiwala sa Diyos lamang kapag maayos ang lahat, ngunit ang tunay na pagtitiwala ay nagpapakita ng sarili nito sa mga sandaling pinakamahirap at pinakamapanganib. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala kang daraanan na pagsubok, kundi nangangahulugang alam mong hindi ka nag-iisa sa gitna ng bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Ang Diyos ay hindi nangangako na magiging madali ang lahat ng iyong daan, ngunit nangangako siya na lagi siyang nandito upang samahan ka at gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, binibigyan mo siya ng kapangyarihan na kumilos sa iyong buhay at gawin ang mga bagay na imposible para sa iyo, ngunit posible para sa Kanya. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 3 verse 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." Ibig sabihin, ang Diyos ay nangangako na gagawin niyang tuwid ang iyong landas kapag pinili mong magtiwala sa Kanya ng buong puso at hindi lamang sa iyong sariling pag-iisip at kakayahan. Hindi palaging malinaw ang daan na inilalagay ng Diyos sa ating harapan, ngunit ang Kanyang pangako ay ang gabayan tayo sa bawat hakbang hanggang sa marating natin ang Kanyang itinakdang destinasyon para sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng tapang sapagkat kailangan mong bitawan ng kontrol at hayaan ng Diyos na pangasiwaan ang mga bagay na higit pa sa iyong kakayahan. At ito mismo ang punto kung saan ang mga himala ay nagsisimula. Sa sandaling bitawan mo ang iyong sariling kontrol at ibigay mo ang lahat sa mga kamay ng Diyos na may kakayahang baguhin ang lahat. Isipin mo si Abraham na iniutos ng Diyos na umalis sa kanyang lupain nang hindi alam kung saan siya tutungo, ngunit siya ay sumunod
at nagtiwala sa Diyos ng buong puso. Dahil sa pagtitiwala ni Abraham, ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming bansa at pinagpala siya ng Panginoon ng higit pa sa lahat ng kanyang inaasahan sa buong buhay niya. Ganito rin ang nanghihintay sa iyo kapag pinili mong isabuhay ang ugali ng pagtitiwala sa Diyos, kahit sa mga sandaling hindi mo naiintindihan ang kanyang mga paraan. Ang Diyos ay laging may mas malaking plano para sa iyo kaysa sa maumisip mo para sa iyong sarili. At ang planong iyon ay palaging mas maganda kaysa sa lahat ng iyong pinapangarap. Huwag hayaan ng iyong mga takot at pag-aalala na maging mas malaki kaysa sa iyong pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang Panginoong naglikha sa iyo ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng iyong kinakatakutan. Kapag dumating ang mga pagsubok at hamon, huwag kang lumayo sa Diyos kundi lumapit ka pa ng higit sa Kanya, sapagkat Siya ang tanging nagbibigay ng kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Itanim mo sa iyong puso na ang bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan ay hindi upang sirain ka, kundi upang palakasin ka at ihanda ka ng Diyos para sa mas dakilang mga bagay na Kanyang inihanda para sa iyo. Ikawalong ugali, ang ugali ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang ikawalong ugali na dapat mong isabuhay para pagpalain ng Diyos ay ang ugali ng paglilingkod ng buong puso sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maraming tao ang nag-iisip na ang paglilingkod ay para lamang sa mga pastor, pari at mga lider ng simbahan, ngunit ang katotohanan ay ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanyang kaharian. Ang paglilingkod ay hindi lamang isang obligasyon, kundi ito ay isang pribilehiyo at isang pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at lahat ng iyong mayroon. Kapag ikaw ay naglilingkod sa iyong kapwa, naglilingkod ka rin sa Diyos, sapagkat ang bawat kilos ng pagmamahal at tulong na iyong ibinibigay ay nakikita at natatandaan ng Panginoon. Ang taong may ugali ng paglilingkod ay isang taong lumalago ng mabilis sa espiritual na buhay, sapagkat ang paglilingkod ay nagbubukas ng mga bagong antas ng pagpapala at kagandahang loob ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Mark 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Ibig sabihin, kung ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay dumating upang maglingkod at hindi upang paglingkuran, tayo rin ay dapat mamuhay na may parehong ugali ng paglilingkod sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang halimbawa ni Jesus ay nagpapakita sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa kung ilang tao ang naglilingkod sa iyo, kundi sa kung ilang tao ang iyong nalingkuran ng buong puso. Ito ang pamantayan ng Diyos na taliwas sa pamantayan ng mundo, sapagkat ang mundo ay nagsasabi na ang pinakadakila ay ang pinakamakapangyarihan, ngunit ang Diyos ay nagsasabi na ang pinakadakila ay ang pinakamapaglingkod. Ang paglilingkod ay nagbabago hindi lamang ng buhay ng mga taong iyong tinutulungan, kundi nagbabago rin ito ng iyong sariling buhay at puso sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Isipin mo si Boaz sa Biblia na may mabuting puso at naglingkod at tumulong kay Ruth nang walang hinihintay na kapalit, at dahil sa kanyang ugali ng paglilingkod ay naging bahagi siya ng linya ng lahi ni Jesus. Ang Diyos ay gumagamit ng mga taong may pusong naglilingkod upang maging bahagi ng kanyang mas dakilang layunin na nagbabago ng buhay ng mga tao at ng buong mundo. Huwag mong hintayin na maging malaki ka muna bago ka magsimulang maglingkod, sapagkat ang paglilingkod mismo ang magdadala sa iyo sa kadakilaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang bawat pagkakataon na makapaglingkod ay isang pagkakataon na makapaglagak ng kayamanan sa langit na walang sinuman ang makakaagaw at walang anumang bagyo ng buhay ang makakaalis. Simulan mo ang iyong paglilingkod sa iyong sariling tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad at sa iyong simbahan, sapagkat ang pinakamagandang lugar para magsimula ay kung saan ka naroroon ngayon. Ang Panginoon ay nakakakita sa iyo, naririnig ka niya at alam niya ang bawat laban na iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. At ang mga ugaling ating tinalakay ngayon ay hindi lamang simpleng mga kaalaman, kundi ito ay mga landas ng pagbabago na maaaring dalhin ka sa pinakadakilang kabanata ng iyong buhay. Huwag mong hayaang maging basta-basta na lamang ang video na ito
at makalipas ng walang naging pagbabago sa iyong puso at sa iyong pamumuhay. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, ang lahat ng ugaling ating tinalakay ngayon ay hindi mo kailangang isabuhay sa pamamagitan ng iyong sariling lakas lamang sapagkat si Kristo mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas para isabuhay ang bawat isa sa mga ugaling ito. Hindi ka mag-iisa sa paglalakbay na ito sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siya ring magtatapos nito at gagabayan ka niya sa bawat hakbang ng pagbabago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na magsimulang isabuhay ang mga ugaling ito at maging mas malapit sa Diyos na may walang hanggang pagmamahal para sa iyo. Huwag kang manghina at huwag kang sumuko kahit gaano kahirap ang simula, sapagkat ang bawat hakbang mo patungo sa Diyos ay sinasalubong niya ng 10 hakbang na palapit sa iyo. Ang iyong pagdarasal, ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, ang iyong pasasalamat, ang iyong kapatawaran, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong pagtitiwala at ang iyong paglilingkod ay mga binhi na iyong itinanim na tiyak na mamumunga sa tamang panahon ng Diyos. Huwag mong sukatin ang pagpapala ng Diyos sa iyong sariling oras, sapagkat ang Diyos ay hindi huli at hindi maaga, kundi laging nasa tamang oras para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Isipin mo ang bawat araw bilang isang pahina ng magandang kwento na isinusulat ng Diyos para sa iyong buhay at ang bawat pagsubok ay isang bahagi ng kwentong iyon na gagawing mas makapangyarihan ang iyong patutuo sa mundo. Ang iyong buhay ay hindi isang aksidente at ang iyong kinabukasan ay puno ng pag-asa sapagkat ang Diyos na may plano para sa iyo ay isang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako magpakailanman. Magtiwala ka sa Kanya, magpatuloy kang lumakad sa kanyang kalooban at isabuhay mo ang mga ugaling ating tinalakay ngayon ng buong puso at buong katatagan. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pagbabagong magsisimula sa iyo ngayon ay maaaring maging simula ng pagbabago sa iyong pamilya, sa iyong komunidad at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw ay hindi lamang nanood ng isang video, kundi ikaw ay nagsimula ng isang paglalakbay na may kakayahang baguhin ang iyong buong buhay magpakailanman. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo na ilapat ang mga katotohanang iyong natutunan ngayon at handang ibuhos sa iyo ang kanyang walang hanggang pagpapala sa sandaling gawin mo ang iyong bahagi. Hanggang sa muli, patuloy kang lumakad sa landas ng Diyos. Patuloy kang magpalakas sa kanyang salita at laging alalahanin na ang Panginoong nagmamahal sa iyo ay laging nandito at hindi kanya kailanman iiwan o pababayaan sa lahat ng iyong mga lakad.